Breaking news po. Grabe itong viral na ginawa ni Yorme. Kahanga-hanga si Yorme dito sa Manila. Dahil itong congressman na si Joel Villanueva, namura ng malutong, mga kababayan. Alam niyo naman ang congressman na ito. Sobrang yabang na kung saan nagtatayo ng mga barangay hall na nasa kalye, sa harapan pa mismo ng paaralan. Ngayon mga kababayan, minura itong mga congressman na ito, lalong-lalo na dito kay Joel Chua. Nasabi ang hirap kasi bigkasin mga PI, mga congressman na yan. Wala na talagang gobyerno, kanya-kanya na lang. Grabe mga kababayan, ito po ang video. Panoorin po natin paano nagmukhang pusang gala, pusang kuting itong si Joel Villanueva na abogado pa naman. Yun nga lang, mukhang yung utak niya nasa talampakan. Ito po ang video mga kababayan, panoorin po natin. Hindi nyo inaano sa akin. Ano? Lahat to kumpiskay nyo. Walang permiso yan, property to ng city. Penalize nyo lahat yung mga gamit nila dito. Ano, hindi na ako matutulog? Wala na talagang gobyerno, kanya-kanya na lang. Tangin ng mga congressman yan. Kita nyo mga kababayan, minura itong mga congressman na ito. Lalong-lalo na dito si Joel Chua na grabe yung mga barangay hall. Ang ninipis pero 19 million na ang presyo. Na dumaan daw ito sa mga proseso pero walang mga building permit. Kaya dito mga kababayan si Yorme nabwisit na at namura na. Nang namura ang mga ito. Kala mo mga siga kasi na akala mo ang mga untouchable ito. Kaya buti na lang mga kababayan may Yorme na nagtatanggol sa taong bayan. Eto pa, panoorin pa natin. Ito po yun mga kababayan, confiscate po ito lahat na nandito. Ayan, so binisita po ito ni Yorme ngayong araw. Ayan, yan po ay walang mga abiso. Yan, mga illegal. So tara, samahan natin si Yorme. Ay, pinagkakaguluhan si Yorme. So yan po mga kababayan, kasi yung mga equipment doon, walang mga permit. Grabe itong ginawa ng mga congressman na ito. Anong sabi ng mga comment mga kababayan? Halata. Ayun no, nagmumura. Tanginang mga congressman, yari na. Tignan nyo mga kababayan. Huwag na iboto yung mga magnanakaw sa gobyerno. Nagpapayaman lang, sabi ni Esay Insyong. Nagtatrabaho ng marangal sila, sitting pretty lang. Good job Mayor Isko at Mayor Vico Soto at Senador Marcoleta. Grabe mga kababayan. Ngayon ko lang narinig, magmura si Mayor. Grabe, idol ko talaga ito. Sabi ni Angel Lupa. Di ba congressman ang mga kasabwat ng mga DPWH at ng mga pondo ng bayan, sila ang magnanakaw? Yung mga project na ganyan, sila promotor. Naku po mga kababayan, investigahan na ito. Ba't ang daming mga equipment dyan? Baka siya din ang kumukubra. Siya din ang kontraktor, mga kababayan. Itong si Joel Chua. Iimbestigahan na ito. Yari ka, Joel Chua. Parang Tatay Digong, nagmumura pero sa tama. Sabi ni Elmer Taguba. Itinatama. Ayaw umayos itong mga congressman na ito. Yari kayo. Martilyo kayo kay Marcoleta ngayon. Grabe mga kababayan. Grabe kasi mga congressman na ito. Mga buhaya sa pera. Buhaya pa sa kapangyarihan. Gusto pa nilang i-impeach si Sara Duterte. Ayaw pa nilang sundin ang Korte Suprema. Tama yan, Yorme. Good job sa'yo. Ngayon lang namin nakita ang isang mayor na ganyan. Mula nung kay Tatay Digong.
kay Senator Marcoleta, ngayon kay Yorme Vico Soto. Grabe mga kababayan ang mga comment. Yan ang batas. Hindi kakupalan, parang mga congressman na mga buhaya. Grabe mga kababayan mga comment. Sabi ni Rexy Santos, ang daming ganyan parang kanser yan. Kapag hindi inagapan, lumalala. Kaya nasasanay sila sa ganyan. Not in Manila. Not only in Manila but also in other places here in the Philippines. Grabe, Cora Aguilar. Galit na galit si Cora Aguilar. Good job, Yorme. Kahit hindi ako taga Maynila, saludo ako sa iyo. Yorme, ang sipag na mayor. Ako ay taga Iloilo at isang senior. Ang sipag mo, sana lahat kagaya mo, Yorme, parang Senador Marcoleta. Grabe mga kababayan. Binabypass nyo kasi ang mga mayor bago kayo gumawa ng hakbang. Dapat lahat yan. Alam yan ng city mayor. Tignan nyo mga kababayan, ang tindi nito. Binabypass kasi ang mayor eh. Ito po mga kababayan, tignan natin si Yorme. Congressman Joel Chua to investigate himself. Sinabi ko na sa inyo eh. May gobyerno sa lungsod ng Manila and it is called City Government of Manila, not City Congress of Manila. Mga kababayan, tignan nyo po ito. Sa totoo lang. O ngayon, pinaresto ko lahat yung mga tao doon at kinukumpiska namin yung mga gamit. And now we're doing what we need to do. Tingnan natin kung may masampulan. Nako po. Mga kababayan, masasampulan talaga mga ito. Grabe kayo. Kung bakit ako nalulungkot, hindi pa nadala itong mga congressman. Iniimbestigahan na sila ng Presidente. Nagka-leche-leche ang flood control sa buong Pilipinas sa pakikialam ng mga congressman. Nako. Sino may sabi? Secretary po naman. Diba? Inamin na nila eh. Ang trabaho ng congressman, gumawa ng batas. Hindi magpagawa lang ng kung ano-ano. O ngayon, kung magpapagawa kayo, katulad ng ibang congressman dito, na nagpapaalam, humihingi ng permiso sa building official o sa city engineering, ina-aproba naman namin eh. In fact, I'm gonna tell you, yung di masalang, di ba isasara, gagawin ng DPWH, o humingi ng permiso sa amin. O nagbayad ng buwis, 504,000 pesos. O, anong ibig namin sabihin? Pag magpapagawa kayo, humingi kayo ng permit, building permit. Ang higpit-higpit dito dati, nung araw, 30 square meter, 50 square meter, pinahihirapan nila para bigyan ng permit. Pero itong bilyon-bilyon, daang-daang milyon na project, hindi humihingi ng permit sa city government. O now, I'm calling the attention, and you tell him this. O, lumabas siya ngayon. Lumabas siya. Bakit? Lawyer pa yan. And I challenge him. He's a lawyer. Pwede ba magpatayo ng building ng walang building permit? Hindi pa siya natutudo sa pinatayo niyang barangay hall na 19 million eh. Oh. Tapos sasabihin nila, hindi kanila. Eh, lalaki ng mga pangalan nila doon. So sa akin, yun ang hamon ko sa kanila. Ngayon nila imbestigahan sa Quadcom ang sarili nila. Eh, totoo. The sauce for the gander should be the sauce for the goose. Tanong ko lawyer yan. O mga kababayan, sige nga, imbestigahan yung mga sarili nyo dyan sa Quadcom. Ang gagaling nyo kasi mag-imbestiga, pero mga sarili nyo, makorrupt din kayo. Diba mga kababayan, nakakagigil? Buti na lang merong Mayor Iskot Marcoleta at Vico Soto at Magalong. At Duterte. Diba mga kababayan? Tapos na-disenfranchise yung mga mamamayan namin. Punto doon sa pinatayo niyang barangay hall na 19 million eh.
Tapos sasabihin nila, hindi kanila. Eh, lalaki ng mga pangalan nila doon. So sa akin, yun ang hamon ko sa kanila. Ngayon nila imbestigahan sa Quadcom ang sarili nila. Eh, totoo. The sauce for the gander should be the sauce for the goose. Tanong ko lawyer yan. Itanong mo sa kanya. Ito po tinatanong ni Yorme sa inyo. Congressman Joel Chua, Attorney Joel Chua, pwede po bang magtayo ng building nang walang building permit sa City Hall? And he's a lawyer. I am no lawyer. I may be wrong. Mga kababayan, itag nyo po si Joel Chua. Abogado ito. Di natin alam kung saan yung utak nito, mga kababayan. Pwede ba namang magtayo ng isang building na walang building permit? Ano yon? Iba-bypass mo ang City Hall? Di ba kita yan ng City Hall? Hindi ba nga nakakabangon ng Maynila dahil sa kakurapan ni Lacuna? Iniwang bangkaroteng Maynila ngayon. Di ba mga kababayan, nakala kasi nila wala ng gobyerno. Nagkamali kayo kay Yorme at Marcoleta. May gobyerno na ngayon. Kaya ipatawag na yun sa Quadcom or sa Tuwadcom. Wag doon. Puro korap yung mga tao doon. Di ba mga kababayan, buti na lang may Yorme dito. May Marcoleta at Magalong na nagbulgar ng mga anomalyang ito, ng mga satanas, ng mga korap na ito. Isipin nyo, magtatayo ka ng mga building walang permit. Grabe na. Kaya namura tuloy ni Mayor Isko itong mga nagmamagaling na congressman. Tapos nadurog. Tapos na-disenfranchise yung mga mamamayan namin. Mayor ba siya? Baka lang nahihirati sila, nasanay sila nung nakaraang panahon na nagagawa nila yung gusto nilang gawin. Hindi. Kanina naawa ako doon sa mga matatanda. Pero mo alam mo ginawa, pare? Pinatayan ng kuryente. Tapos pinalalayas. Nino? Nung kontraktor, Nino, ni congressman. Dahil sa wala silang permit, pumasok sila sa amin, sa property namin, kaya ngayon, nilak namin yung at pinakakasuhan namin. Ngayon, hinahanap namin kung ilang milyong piso yung property giniba nila without, ito pa isa, Congressman Joel Chua, pwede bang mag-demolish ng walang demolition permit? That is my challenge to them. You tell that to Congress. Sinabi ko na in-interview na nga ako sa bilyonaryo, kung naalala ninyo. Sinabi ko na yan, nagpa-abiso na ako. Baka kala nila, mga superman sila dyan. Basta ako may pananagutan sa taong bayan. Abusado yan mga katulad yung isang congressman pa doon sa District 2. Yung Sunog Apog Pumping Station. Wala rin. Yan ang nangyayari. Base doon sa tanong mo, bakit hindi mag-iinit ang ulo ng mga mayor? Bakit? Pakiramdam nila kasi sila na ang pinakamakapangyarihan na taong gobyerno sa buong Pilipinas. They can do what they want to do because they are congressman. Yan mga kababayan, kita nyo naman. Grabe kasi mga congressman na ito. Kala mo mga untouchable ang mga ito, na mga hinayupak na ito, mga kababayan. Sila talaga yung mga yung mga kurap Sila yung mga kuratong baleleng Diba? Ang yayabang nila, akala nila walang gobyerno Maynila. Tignan nyo,
Yorme, sobra-sobra na ang paliwanag nyo, naintindihan na po ng nakararami, pero mas maganda po, ipakita nyo na kasuhan na at may pakulong na tama po yung drama at paliwanag nyo. Sabi nga, it's showtime, sample, stop puro kuda. O Yorme, ako din magsasabi sa'yo ha. Wag puro kuda. Nakakasawa din kasi minsan. Mahirap kasi puro kuda. Baka mamaya puro ka din Rapi Tulfo, puro kuda, wala namang nakukulong. Sampulan mo, Yorme. Ako, supporter mo ako, pero kung puro kuda ka, ibabash kita, Yorme. Ayoko rin ng puro kuda, puro pasikat. Gusto natin ng dito, seryosohan, walang sasantuhin. Kung hinamon mo, kasuhan mo na. Nang magkaalaman, isabihan mo kay Marcoleta, gisain sa Blue Ribbon Committee. Napakaliit lang ng Manila pero 6 district ang bumubuo tulad ng Quezon City na sobrang laki. Kung ang mga congressman ng Maynila ay tumutulong na talaga para mapaunlad ang Manila, baka sila na ang susunod sa Makati. Manila 6 district and 6 congressman, sayang ang tax ng bayan, sa lintik na yan. Dapat abolish na yung Congress kasi yan ang dahilan kaya di naunlad ang Pinas na pag-iiwanan kasi puro magnanakaw. Puro kayo salita, bakit di nyo kasuhan si Chua? Go court, just file a case. Pakasuhan mo na yan, Yorme, para magkaalaman ng makabawi naman ang mga taong bayan sa mga kurakot. Yan, Yorme, ha. Kasuhan mo na, wag puro kuda. Kasi kung puro kuda ka, masisira ka din. Puro kuda ka ng kuda. Tagal mo ng kuda, wala namang nakukulong. Nagpagiba ka ng ng building. Ayun, hanggang giba na naman. Wala naman nakukulong. Ngayon kasuhan mo siya. Kasuhan mo na si Joel Chua. Sabihan mo kay Senador Marcoleta, gisain sa Blue Ribbon Committee. Ano sinasabi ng mga comment? Para masabi na totoo ka, Yorme, ipakita mo, gayahin mo si PRRD na walang sinasanto. Wag puro kuda, kasi ayaw ko din ang puro kuda, Yorme. Nakakasawa din ang puro kuda. Ngaw-ngaw ka ng ngaw-ngaw dyan, pero wala naman nangyayari, puro ka kuda. Ang tagal mo nang kumukuda. Sigaw ka ng sigaw dyan, nagmumura ka, pero anong nangyari? Daldal ng daldal, wala naman nangyayari. Baka mamaya hanggang kuda ka din, gaya ng ibang politiko, pasikat. Parang Rapi Tulfo, magaling lang sa away ng mag-asawa. Ngayon mo, gawin, kasuhan mo na. Para makita na seryoso ka din. Mamaya kuda ka ding ng kuda Pasensya ka na, Yorme, kasi bibisit din ako sa mga puro kuda mga kababayan, anong masasabi nyo dito? Sabihin nyo po anong masasabi nyo sa mga nangyayari ngayon. Minura ng minura itong mga buhaya sa Maynila. Ayan, tignan nyo po si Yorme, Ayan, Basahin nyo na lang. Yan, PI ang mga congressman na yan. Wala na talagang gobyerno. Kanya-kanya na lang. Tignan nyo mga kababayan, nung masasabi nyo dito. Once again, ako si The Wonders Philippines. Isang like po at isang share. At isubscribe nyo po ang ating YouTube channel mga kababayan na. Isubscribe nyo po ang channel natin para po dumami po tayo. Ma-reach po natin ang 300,000. Malapit na po nating makamit yan. Salamat po sa pag-like, pag-share po at pag-subscribe. Salamat po ng marami. Ako si The Wonders Philippines. Mabuhay po.